Hello guys, welcome back sa ating vlog. Today is the day. So, tatry natin yung motorin yung Bicol. Dito tayo start sa sa Antipolo na dahil kahapon galing kami ng San Fernando. Hindi na ako nakapag-vlog, pero mas maganda dito na natin simulan. Kasi lakas ng ulan eh. Camarines Sur muna. Pupuntahan natin yung kung ano yung pwede natin puntahan doon. Kwento ko sa inyo yung experience ng pagmumotor papunta doon. Okay? So, tara. Alas 4:45 na ng madaling araw. Galing tayo ng Bijoy Antipolo. Tayo ay magsisimula na ng ating ride papuntang Pililla Welcome Arc. Kung mapapansin ninyo, madilim pa ang kalangitan. Wala mang bagyo sa bansa, ramdam na ramdam ang epekto ng shear line. Simula pa lang ng araw, maulan na at basa na agad ang mga kalsada ng Antipolo. Matapos ang quick check sa motor at riding gears, parangkada na tayo habang patuloy ang mahinang ulan na paminsan-minsang lumalakas. Habang binabaybay natin ang kalsada ng Antipolo, pansin-pansin ang malamig na hangin at manipis na hamog na bumabalot sa paligid. Tahimik pa ang lungsod at ilan pa lamang ang mga sasakyan sa daan. Sa ganitong panahon, doble ingat tayo dahil madulas ang kalsada at limitado ang visibility. At matapos ang malamig at maulang biyahe mula Antipolo, narating natin ang welcome arc ng Pililla, ang Hebron Gas Station. Ito tayo nagpa-full tank, nagpahinga sandali at nagpahid ng tubig sa visor at riding gear matapos ang halos isang oras na biyahe sa ilalim ng maulang panahon. First gas Pamay Rizal. Go. Pasok na ng Pililla ngayon. Dito sa Pililla, maraming magagandang tanawin ang dapat nating nakita, pero wala tayong ekstrang ilaw at madilim pa. Kaya better luck next time, ika nga. Sana makarating tayo uli dito. Matatandaan natin, nagsimula ang ating biyahe mula sa Antipolo papuntang Antimonan. Mahabang daan ang tatahakin at sa una, maayos pa ang lahat. Pero paglabas pa lang namin ng Antipolo, biglang bumuhos ang ulan. At hindi ito ordinaryong ulan. Walang tigil, walang pahinga. Parang sinusubok ang aming biyahe. Habang tinatahak namin ang daan papuntang Fami, Sinuloan hanggang Lumban, unti-unting bumibigat ang pakiramdam. Tutuloy pa ba o ihinto na? Yan ang katanungan. Wala pa kaming dalang kapote. At kung ihinto kami, siguradong babad sa ulan. Pero kung tutuloy, kailangang harapin ang panganib sa daan. Habang bubuhos ang ulan, pati kamera namin nahihirapan. At dahil sa lamig at basa ng paligid, unti-unting kinain ng hamog ang lente. Lumabo ang kuha. Halos wala nang malinaw na makita. Parang sumasabay ang kamera sa hirap ng biyahe. Hirap huminga. Hirap makakita. Sa bawat puna sa lente, ilang minuto lang babalik ulit ang hamog. At habang papunta sa Luciana hanggang Lukban, hindi lang daan ang mahirap bantayan, pati ang kameras kailangang alagaan.
Pagdating ng Tayabas hanggang Pagbilao, mas bumigat ang ulan, mas tumidilim ang paligid, mas tumindi ang kaba. Dahil alam naming malapit na ang pinakapanganib na parte ng biyahe. Sa bawat kurbada, sa bawat pagbaba, doble ang pag-iingat. Madulas ang kalsada, mahina ang visibility. At pati camera, halos puro hamog at patak na lang ng ulan ang kayang makita. Pero sa kabila ng lahat, hindi kami humihinto. Tuloy-tuloy lang. Dahil minsan, ang mahalaga hindi perfect ang biyahe, kundi ang makarating sa pupuntahan. At sa huli, matapos ang ulan, hamog, pagod at kaba, nakarating din kami sa Timonan, Bituka Manok. Basang-basa, pagod na pagod pero ligtas. At iyon ang pinakamalagang ending ng bawat biyahe. Matapos ang mahabang biyahe at sunod-sunod na liko sa sikat na Bitukang Manok, naramdam na ang pagod sa katawan. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng makina at ambon ng ulan ang kasama sa daan. Ngunit biglang may isang tanawin na agad kumuha ng atensyon namin. Mga unggoy, masisigla at mapaglarong unggoy na tila sanay na makipagkulitan sa mga dumadaang biyahero. Sa simpleng pagtalo nito, paglapit sa mga sasakyan at nakakaaliw na mga galaw, napapalitan ng ngiti ang pagod ng mga pasahero. Marami ang kusang umihinto, umababa, nagpapahinga sandali at sinasamantala ang pagkakataong ma-enjoy ang kakaibang encounter na ito. Sa gitna na nakakapagod na biyahe, ang mga munting unggoy na ito ang nagsisilbing paalala na minsan sa mga hindi inaasahang bagay, doon natin natatagpuan ang paghinga at saya sa paglalakbay. So ayun guys, nandito na tayo sa Timonan, Bitukang Manok. At yung sinasabi nilang Bitukang Manok. Ayan. So first time ko nakapunta rito, no? At ayun. Simple lang naman siya pero ang ganda tingnan. Yung scenery. Tapos ang daming unggoy, grabe. Nag-enjoy kami sa unggoy. Sa unggoy. Oo. Grabe, punta natin. Punta natin mga unggoy doon.
Muulan nga pala dito. No? Mula dun sa Antipolo kung saan kami nagsimula. Grabe, muulan. Kaya yung mga unggoy guys, pakita ko sa inyo. Yan, tudu. Babaeng unggoy ito. Ay! Nagagalit siya. Hi! Uy! Ano yun ga... Tangin ako! Agating ka na! Ayun yun guys, kita nyo na. Ayaw na lumapit kasi baka bigla tayong alam mo na. Baka bigla tayong kagatin. Yun, okay na yun. At diretso na tayo ngayon sa ating mga Jollibee. Doon tayo munang papahinga. Stop lang tayo dito para alam mo na, tignan tong bito ka manok. Okay. Pagkatapos na mahigit 3 oras na biyahe, finally, dumating na din kami sa aming first major stopover bandang 8:30 ng umaga dito sa Timonan, Quezon. Siyempre, unang hanap pagkatapos ng mahabang daan, pagkain at konting pahinga. Kaya dito kami huminto sa Jollibee. Ramdam na ang pagod sa katawan dahil sa tuloy-tuloy na biyahe. Pero iba talaga kapag may pagkakataong makapagunat, makapagkape, at makakain ng mainit na almusal. Ito yung moment na kahit saglit lang ang pahinga, parang bumabalik ulit ang energy para sa mas mahabang biyahe na naghihintay. Unang stopover pa lang, pero sulit na sulit dahil bawat pahinga ay parte na rin ng adventure. First stopover natin to. Grabe. Pero at least hindi na gaano umulan. Napalaban ako sa lubak. Grabe pala dito sa Quezon ngayon, no? Ewan ko, sana papunta dun sa Gumaka. Sana hindi na. Hindi lang natin itong bag. Lang. Doon, pamunta na ako. Grabe. Kagandahan lang. Kagandahan lang guys. Hindi mainit. Pero hindi naman gaano kalakas yung ulan. Kaya okay na okay. Yun nga guys to. Ito yung first stopover natin. Ito sa Quezon Province. Dito sa Timonan Jollibee. Ayan o. At ang haba nun haba nung binyahe natin na yun. Grabe. Kita mo naman yung motor. Dahil umuulan kasi. Umuulan. Ayan o. Grabe. Ayan. Sa ating kasama natin, umulan eh. Bumili siya ng kung ano man sa 7-Eleven. Buti nga may ganito dito. Kahit pa paano makakapagpahinga tayo. Jollibee tayo.
Ayun ang punta yun. Ayun. So plano natin ano yan. Siya. Plano natin i-wash mamaya. Kakaroon ng puti. Tanggalin ko muna to. Oh. Tanggal ko to. Nag-ano siya. Nagpa-fog sa loob. Okay, tinanggal ko na muna. Sorry, again, nandito tayo sa ating mga ng Jollibee. At kami nagugutom na. Mula sa aming unang major stopover sa Atimonan, Quezon, muling mandar ang aming sasakyan at itunuloy ang biyahe patungong Bicol Region. Habang tinatahak namin ang mga bayan na sa kahabaan ng Quezon Province, unti-unti naming nasilayan ang ganda ng tanawin. Pero kasabay nito, isang nakakabahalang realidad ang aming napansin sa daan. Sa ilang bahagi ng highway, napansin-pansin ang sunod-sunod na malalalim na lubhak sa kalsada. May mga parte na halos biglaan ang pag-iwas ng mga motorista dahil sa sobrang lala ng kondisyon ng daan. Para sa mga nakamotor, lalo na. Delikado ito dahil isang maling iwas o hindi mapansing lubak ay pwedeng humantong sa aksidente. Habang binabaybay namin ang ruta patimog, hindi may iwasang mapaisip. Sa itong pangunahing national highway na dinaraanan ng libu-libong biyahero araw-araw, pero may mga bahagi pa rin na tila matagal nang hindi naayos. Sana ay mabigyan ito ng agarang pansin na mga kinaukulan. Shoutout po sa Department of Public Works and Highway o DPWH at sa mga lokal na pamahalaan ng mga bayan na dinaraanan namin. Sana maaksyonan ang problemang ito bago pa may mas malalang aksidenteng mangyari. Pero ganun pa man, isang magandang pagbabago ang bumungad sa amin. At sa wakas, tumigil na rin ang ulan na kanina'y bumabalot sa buong daan. Unti-unting naglaho ang makapal na ulap at maya-maya'y sumilip na ang mainit at maliwanag na sikat ng araw na parang nagbibigay ng panibagong sigla sa aming paglalakbay. At habang nagpapatuloy ang biyahe, mas lalong lumitaw ang natatanging kagandahan ng Quezon Province. Kilala ang lalawigan ito sa malalawak nitong kabundukan, lunti ang kagubatan at mga tanawing probinsyang napaka-presko sa pakiramdam. Sa bawat liko ng kalsada, may kita ang mga punong sumasayaw kasabay ng mga hangin, mga palayan at yogan na tila walang katapusan. At ang tahimik na pamumuhay nagpapaalala kung gaano kaganda ang simpleng buhay sa probinsya. Iba talaga ang alindog ng Quezon. Isang lugar na hindi lang dinaraanan ng mga biyahero, kundi isang probinsyang may sariling kwento, may likas na yaman at may tanawing kayang tanggalin ang pagod ng kahit sinong nasa mahabang biyahe. Ngayon, na sumikat na ang araw, mas lalo naming na-appreciate ang ganda ng Quezon. At mas ganado na ulit kami sa pagpapatuloy ng adventure na naghihintay sa unahan. Tapos ang mahabang biyahe, narito na kami sa Santa Elena Gateway Arc, ang kilalang gateway to Bicolandia. Udyat na opisyal na naming narating ang entrada papasok sa rehiyon ng Bicol. Isang milestone sa biyahe at panibagong kabanata ng adventure ang naghihintay mula rito.
Iyo. So dito na tayo sa Camarines Norte. So malapit lang. Lumampas lang kami ng konti doon sa may arko. At nakakatuwa kasi narating ko na to by motor. So medyo struggle lang talaga dito sa mga daan. Diyos ko po. Sobrang lubak. Shoutout sa mga ano dito, no? Mga nanunungkulan. Ayusin nyo naman to. Baka may magawa kayo. Bicol na kayo dito. Ha? Ayun ako. Kape lang kasi medyo inaantok. Tas tubig. Tagal. Camarines Store ang punta natin nga pala. Ano yun? San Jose, no? San Jose? Sa... Ano na ulit lugar niya sa San Jose? Sa Logon. Yan. Then after that, pahinga. Tapos yun, banat na sa pagpunta kung saan tayo pwede tinita rito. Diba? Eh, kape muna. Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip na kinaya ko magmaneho ng motor ng halos 12 oras na diretso. Hindi naging madali ang buong biyahe. Puro mahabang kalsada, minsan malalakas na ulan, madudulas na daan, pagod na katawan, at ilang beses ding kailangang huminto para magpahinga at mag-ipon ulit ng lakas. May mga pagkakataon ding mapapaisip ka kung kakayanin mo pa. Kaya pa bang ituloy? Pero andun na rin ang excitement at determinasyon na makarating sa destinasyon. At sa kabila ng lahat ng hirap na dinaanan ko sa daan, ibang klase yung pakiramdam ng maisip kong nagawa kong makarating sa Bicol gamit lang ang motor at sariling tiyaga. Hindi lang ito simpleng biyahe para sa akin. Isa itong personal milestone. Isang achievement na nagpapatunay na minsan mas kaya pala nating lampasan ang limitasyong tayo mismo ang naglalagay sa sarili natin. Pero mga cloudy pa rin oh. Makapansin ninyo. Cloudy pa rin. Balita ko medyo natatakpan nga yung mayon daw ngayon. Pero sana bukas hindi na. Ayop, naririnig nyo ako no kasi wala pa ako lapel. Nagkaroon ako ng lapel. Maririnig nyo na ako maayos. So siguro estimated 3 hours pa. 3 hours pa hanggang doon. Siguro mga estimated 3 o'clock or 2:30 ganyan. Doon na kami. At minsan, kailangan mo lang talagang sumugal, magtiwala sa sarili, at patunayan na kaya mo. Ay nako. Dito na nga pala tayo sa Sangang Daan. Actually, paway na daan. Yung from Manila to Lucena, tapos Padait. Ayan. So dito ang way natin. Diyan oh. Pag ganun tayo. Stop overall kasi lakas ng ulan Ayan oh. Nabutan tayo ng ulan. Grabe. Oh, ayan. Lakas ng ulan. Tour natin dun. Alamang to, tambayan to ng mga ng mga vlogger. Kasi dami ko nakikita mga sticker. Tignan nga natin yung mga sticker nila. Ate sticker. Ayun. J-Max dito. Iba mga idol dito. Kaya talaga nila to. Alright. Anyway. Patila muna tayo ng ulan. Ayun, wala na. Kailan natin kasama natin. Katapos, larga na uli. Sana ba yun?
Grabe. Yan, wala nang ulan. So, okay, ready na ulit tayo. Ready na ulit. Again guys, inabutan na naman kami ng malakas na ulan. Kaya ito, ano muna tayo. Dito na kami sa Tagkawayan. At yun, inom ng tubig, merienda ng mga chichirya. Nagpapakain ng dog. Namiss ko yung dog ko eh, si Blex. Kamukhang kamukha talaga niya. Tingnan mo siya. Blex, come here. Huh? Kawig ng aso ko. Ayun. So, diba? Ang cute niya. Ayun. Tatakot yung kasama ko kasi binibilisan ko daw. Kasi natatakot ako magpagabi sa ganitong lugar ba. Tapos nakinig pa ako nung sa Spotify, yung kababalaghan. Para tuloy, mas gusto kong bilisan ng bilisan. Kasi baka abutan tayo ng gabi dito, may lulipad na manananggal. Alam mo, wakwak na. Pero ang ganun. Takot ako sa mga ganun. Ganyan lang OA pero nakatakot. Hello. Kamukha ng aso ko yan, no? Ang bait ng aso na to. Dog lover kasi ako eh. Tam. Ang bait-bait niyan. Diba? Tikman niya lang. Tikman mo ba? Sige na. Ayan. Medyo wala na. Konting-konti na lang. Pikulan dyan. Pagalis natin ang Tagkawayan. Pansin-pansin agad ang malaking pagbabago sa biyahe. Sa wakas, tuluyan nang huminto ang ulan sa halos buong araw nating kasama sa kalsada at unting sumilip ang araw. Init naman ang pumalit, pero dala nito ang magandang senyales na mas gagaan na ang biyahe. Sa pangnapansin ko, paglagpas ng Tagkawayan, biglang gumanda ang kondisyon ng kalsada. Yung mga malalalim na delikadong lubak na kanina parang maliliit na swimming pool sa gitna ng highway, unti-unti nang nawawala. Hindi na ganun ka-stress ang pagmamaneho at mas naging smooth at takbo habang tinatahak ang daan pa Bicol. Pagdating natin sa major stopover sa Sipukot, huminto muna tayo sa McDonald's Sipukot para makapagpahinga at kumain. Kasabay nito, nagpakarga na rin tayo ng gasolina. Preparasyon para sa isa namang mahabang stretch ng biyahe. Dahil mula rito, haharapin na natin ang panibagong hamon. Mahigit 2 oras na tuloy-tuloy na biyahe papuntang Salogon. Pagod man, pero iba talaga ang pakiramdam kapag alam mong malapit ka na sa dulo ng isang journey na punong-puno ng kwento, pagod at adventure.
Dito nakatira yung mga kamag-anak. Nagbabakasyon lang sila dito. Kahit na dyan. Tapos hindi tayo nagtutulog sa kanila kasi. Ito yung kanto. Ito yung kanto na kanto. Ayun. Iba na. Nagawa na nila. Baka yun yun, nag-aabang. Bata? Baka naman mo. Ate, saan pong bahay ni Marites dito? Marites sa Bilya. Opo. Eh, may tindahan dyan. Sige, tingnan po. Ito may tindahan. May raot na ano. Sige po. Ay, maganda na yung hotel. Ayan pala! Ay, lubat ako! Naligaw kami. Sabi ng anak ko, ayun, nayabaan niya, ma! Oh, tabi mo na kaya! Dito na kami guys. Nakarating din sa wakas sa aming destination. Nakikitulog muna kami dito, then bukas punta kami ng Albay. Diba? Ano ko din puwit ko? Saan tayo? Bait naman pala ng mga bata dito, nagmamahalo. Ay ate. Makikigulo muna kami dito sa inyo. Okay lang. Ang lapit lang naman pala ng Bicol eh. Ang lapit lang. Ang dami namin pahinga. Sana bukas, no? Malinaw yung ano, yung mayon. Kasi No? nag-init na ngayon maghapon. Ganun ba yun? Kaya baka bukas, mainit na ngayon. Oh, mother, sana. Para maganda yung view. Araw. Yun, ang pait ni nanay. So yun na lang muna. At bukas pupunta kami ng Albay. At doon papakita ko na lang sa inyo kung sana malinaw yung langit. No, walang mga Ay, langit. harang na ulap para maganda yung ano natin. Mapagpalipad tayo ng drone, no? Oh